Sa mga naguguluhan dito sa SSS Circular 2023-013, kung sino-sino nga po ba ang kasali or required na magpa-annual confirmation of pensioners sa SSS, yan ang ating himay-himayin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari nyong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na ito, and maaari kayong maging miyembro at ma-enjoy ang mga perks na andito sa aking channel, gaya po ng priority shoutout at pag-pin ng inyong mga komento sa pamamagitan po ng pag-click ng join button. Mamili kayo ng mga perks na gusto nyo mga ka-vlogs. So para sa mga naguguluhan dito sa SSS Circular 2023-013, kung saan po ito ay mandato ni SSS, kung saan ito nga po yung sinasabi na malaking pagbabago na ipapatupad ni SSS epektibo March 2024, kung saan po noon ay hindi po required na magpaakop itong ating mga SSS pensioners na 80 years old pataas. Pero dahil nga po dito sa revised guidelines na inilabas po ni SSS bago nga po nagtapos ang 2023, itong SSS Circular 2023-013 ay inoobliga na po muli na mag-file ng akop, magpa-akop itong ating mga SSS pensioners na may edad 80 years old pataas. So alam ko marami pa rin ang naguguluhan. May marami akong nababasa sa ating mga comment sections, mga ka-vlogs, nagtatanong kung sino-sino ba ang sakop or sino-sino ba ang required na magpaakop nga po sa ilalim ng revised guidelines ito ni SSS. So yan po yung ating isa-isahin ngayon para mas malinaw. So unang-una po, no, nire-required po yung retirement pensioner, no, or retiree pensioners. Ayan, nire-required po ang ating mga retiree pensioners dito sa Pilipinas. Pangalawa, yun pong mga retiree pensioners na nasa abroad. So, wala pong takas, wala pong kawala yung nasa abroad. So, maging dito sa Pilipinas at nasa abroad, basta retiree pensioners ni SSS, kinakailangan mag-comply ng AKOP. Pangalawa, kinakailangan din po mag-comply ng AKOP yung tinatawag natin na total disability retiree, no? Total disability pensioners. Then pangatlo, yung death or surviving pensioner. Ayan. Then panghuli, kailangan din po magpaakop yung mga children, dependent children under the guardianship custody, mga ka-vlogs. So, in short, lahat po ng klase ng retiree or pensioner kay SSS ay required na po magpaakop. Gayunpaman, ang sinasabi po dito sa SSS Circular 2023-013, yaong mga 80 years old pataas lamang yung kinakailangan. So yun po yung lilinawin natin mga ka-vlogs. And sa mga nagtatanong kung kailan nga po ba ang mandato na or compliance, schedule of compliance sa pagpapaakop, no? Actually mga ka-vlogs, no, under the SSS Circular 2023-013, epektibo po ito ngayong March 2024. Pero ang pagpapaakop po ay kinakailangang gawin, no, during birth month ng pensioner. Kung ano po yung buwan ng inyong kapanganakan, halimbawa po is June, ayan, doon po naman kayo magpapaakop. Pero sa kabilang dako, pwede naman po ninyo i-advance, 2 months advance, no, bago po ang inyong birth month. So halimbawa, June ang birth month. So pwede kayo magpaakop
April pa lamang. So, pwede nyong i-advance into 2 months. So, ang sinasabi lang po na epektibo March 2024, yun yung mga may birthday na pensioner ng January, February at March, no? Kung kinakailangan ng paakop na agad-agad bago po matapos ang March 2024. Dahil nga po, no, sinasabi din po sa SSS Circular 2023-013 na posibleng mawala or mahinto, no, ang pagtanggap ng buwanang pensyon kay SSS. So mahinto lang naman po, no, for the meantime, no. Pero mababalik naman po 'yan kung sakasakali po na hindi nga po makapag-akop ang isang SSS pensioner matapos ang March 2024, no, at sa birth month niya. Pwede pong mahinto, pero mabalik naman po yan mga ka-vlogs once na magpapaakop na po yung pensioner. Kaya lang, kailangan mo magantay ng dalawa hanggang 3 buwan bago maibalik yung pension. So, mas maiging i-comply nyo talaga yung akop kasi required talaga to sa SSS mga ka-vlogs. No? Parang annual reporting kasi ito na buhay pa yung pensioner, no, updated yung information, updated yung mga details ng mga dependents, mga survivor or surviving pensioners, mga retiree pensioners. So yun po yung purpose ng annual confirmation of pensioners. So sa mga nagtatanong kailan po ang schedule ng compliance, so para po sa mga retiree pensioners, birth month po ng pensioners, no? Diyan kayo magpapa-akop. Para naman po sa total disability, ayan, birth month pa rin po ng pensioners. And sa surviving or death survivor pensioner, kailangan pong magpa-akop sa buwan ng kapanganakan, birth month, ng namatay na SSS member or pensioner. And para din po sa mga children, dependent children under the guardianship custody, ay kailangang magpaakop sa birth month ng namatay na SSS member or pensioner. So yun po yung lagi nyong tandaan, no? Para di mawala ang buwan ng pensyon, no? Kailangan every year talaga yan during birth month ng pensioner, magre-report kayo kay SSS. So sa mga hindi pa rin po alam kung ano yung mga requirements, ayan, kailangan po ng AKOP form, no? Yung AKOP form, pwede nyo yung i-download gamit ang inyong cellphone. Punta lamang kayo sa website ni SSS sa www.sss.gov.ph, and maaari din pong kunin mismo sa SSS branches kung saan kayo malapit, no? Wala po yung bayad, that is not for sale. Fill upan nyo ng maigi yung mga information na hinihingi po sa AKOP na form. Then pangalawang requirements, kailangan ng one valid ID, government issued ID, gaya po ng postal ID, SSS UMID, PRC ID, driver's license, passport, iba pa mga government issued ID, no? Well, anyway, tinatanggap naman po yung mga secondary ID, yung TIN ID, PhilHealth ID, yung Pag-ibig ID, no? Pero take note, kapag secondary ID, kailangan dalawa yung i-present nyo. Pero kung primary ID, isa lang po ang dapat nating i-present. Then sa mga mag-file online mga ka-vlogs, no? Kung hindi kayo makapunta kay SSS para mag-file ng over-the-counter or yung face-to-face, through email yung inyong pag-file, kailangan pong mag-picture yung pensioner, no, na may hawak na magazine, no, may hawak na dyaryo, at yung magazine, yung dyaryo, dapat yung petsa ay tugma sa petsa ng day na pag-file niya, pag-email niya, pag-file niya ng AKOP. So mag-picture lamang kayo. So ang sample nasa screen niyo kung paano humawak ng dyaryo. Then sa
sa mga dependents naman, no, mga dependents children under guardianship custody, mga ka-vlogs, kailangan po ng PSA birth certificate na attachment. And kung total disability pensioner naman kayo, kailangan po ng medical certificate. So yun po, kung paano mag-file, ayan, pwede po over the counter, pwede po email. Then, kung hindi talaga kaya ng pensioner na pumunta sa SSS, pwede kayo mag-request kay SSS ng home visitation. So, ganun lang po mga ka-vlogs, no? So, sinasabi lang po natin dito sa episode natin na ito, yung sakop ng pagpapaakop under the SSS Circular 2023-013. No? Sana yung naging mas malinaw ang pinag-uusapan natin ngayon at sana mas naiintindihan po ng ating mga SSS pensioners. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo rin i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, ay maaari nyong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!